Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Sister Weng, Rowena, and Phoebe. Hello po sa inyo. I hope nasa mabuti akong kalagayan. And of course, belated happy birthday kay Sister Sten ng Israel. I hope malaking tulong po sa inyo yung mga devotions natin every day. At patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Now, tutuloy po natin ating series patungkol po sa intimacy with God. Nawa, this past few days, mas lalo tayong lumalim sa ating relasyon sa Diyos. Mas binavalue natin yung intimacy with God. Kaya ngayong umaga po, ang tatalakay naman natin ay patungkol sa purity. Gusto mo ba ng intimacy with the Lord? Intimacy requires purity. Sabi po rito sa James chapter 4 verse 8, "Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded." Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Ito pong sulat na ito ni James, ito po ay ibinigay niya sa mga taong nakakilala na sa Panginoon, but at the same time, laging bumabalik sa makamundong gawain. Minamahal nila yung Diyos, pero at the same time, minamahal nila yung mundo. At sinasabi ni James sa kanila, hindi pwedeng ganon. Kailangan maging loyal ka sa Panginoon. Kailangan maging faithful ka sa Panginoon. Balik kayo sa Diyos. Come near to God and He will come near to you. Value purity. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Na yung unang katuruan po natin ngayong araw, God designs intimacy to be a two-way relationship. Ang disenyo po ng Diyos sa intimacy, yung relationship natin sa Kanya, ito po ay two-way relationship. Ibig sabihin, hindi one-sided. Hindi pwedeng Diyos lang ang nagmahal sa atin, pero tayo hindi nagmahal sa Diyos o hindi magmamahal sa Diyos. Pansinin niyo pong mabuti, no? Sabi dito, come near to God. Lumapit tayo sa Diyos, siya ilalapit sa atin. It's a two-way relationship. Hindi po tayo nilikha ng Diyos sa Genesis chapter 1, yung first parents natin, si Adam and Eve. Hindi sila ginawa ng Diyos na robot na magmamahal lang sila sa Lord without any other options. Si Adan at Eva, nung nilikha sila ng Panginoon, may kakayahan silang ibigan ng Diyos at hindi ibigan ng Diyos. May kakayahan silang piliin ng Diyos at hindi piliin ng Diyos. May kakayahan silang mag-commit sa Diyos at magrebelde sa Diyos. Kaya nga nagkasala sila Eva at Adan because of that freedom. Meron silang freedom of will. Meron silang kakayahang pumili. Kasi hindi sila robot, hindi sila nalikha ng Diyos na robot. At yung pagmamahal sa Diyos, ang requirement niyan, freedom. Kung ikaw, meron kang asawa, meron kang partner ngayon, no? Tapos kasama mo siya, ang hirap kung napipilitan lang siya, eh. O ginagawa niya yon kasi required. Hindi ganun, eh. Ang love is a choice. Minahal mo yung tao kasi pinili mo yung tao. At gusto mo yung asawa mo, yung kasama mo sa bahay everyday, alam mo na naririyan siya kasi pinili niya. Love is a choice. Pinili niyang mahalin ka. Kaya, isipin nating mabuti, no? Yung Diyos, nung nakipagrelasyon siya sa atin, at tayo nakipagrelasyon sa Diyos, it's a choice. Tignan niyo yung Diyos. Pinili tayo sa mga panahon na hindi tayo kapili-pili. Minahal niya tayo sa mga panahon hindi tayo kamahal-mahal. Inibig niya tayo. Binigay niya ang Panginoong Jesucristo sa atin. Namatay doon sa krus upang mapatawad ang ating mga kasalanan sa mga panahong hindi tayo kaibig-ibig. Love is a choice. Pinili tayo ng Diyos. Now, ngayon na nakita natin ang pag-ibig na pinakita sa atin, ng gaano kadakila, gaano kalawak, gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos na pinakita niya sa atin. Now is our time to love Him back. Ito yung mga panahon na, Lord, grabe yung pag-ibig mo sa akin. Tulungan niyo po ako. Give me power. Enable me to love you back. Hindi ko man matumbasan ang pag-ibig na pinakita niyo sa akin, pero at least help me do my best to love you back. Remember this, mga kapatid, God designs intimacy to be a two-way relationship. Ang relasyon natin sa Diyos, two-way po yan. Kaya sabi ni James dito, come near to God and He will come near to you. Pangalawang katuroan po, God requires purity for intimacy. Meron tayong relasyon sa Diyos, pero may standard yan, may boundary, may requirement. Ang requirement po ng Diyos, purity. Kaya ang sabi po rito, wash your hands, you sinners. Maghugas ka ninyo yung mga kamay. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Hindi po pwedeng nakipagrelasyon tayo sa Diyos.
Pero yung gawa ng ating mga kamay, puro kasalanan, no? Puro pang-aabuso ng kapwa. Puro yung ginagawa nating mga bibig, pang-alipusta. Or pagiging makamundo. Hindi po pwedeng mahal mo ang Diyos at mahal mo rin yung mundo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. So God requires purity for intimacy. Now, alam niyo po, pag binasa niyo po yung kabuuan nito, itong mga talata na ito, makikita po natin dito na may kinalaman ito sa makamundong bagay, no? Kaya sabi rito, you adulterous people, sa verse 4 po ito. You adulterous people. Pag sinabi pong adulterous people or adultery, ito yung may asawa ka, tapos nakikipag, sexual relationship ka with other people who is not your spouse. Adultery ang tawag doon. Kaya ito si James, nung sinulat niya ito, dinadala niya yung mga bumabasa doon sa Old Testament. Noong ang mga Israelita sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Meron silang tunay na Diyos, si Yahweh, pero sa mga panahon ng taggutom, panahon ng hirap, alam niyo yung panahon kasi nila, 'di ba, agriculture, walang ulan, tapos hindi tumutubo ng maayos yung mga pananim. So ang gagawin nila, sasamba sila kay Baal. Si Baal kasi yung storm god, si Baal yung god of fertility, si Baal yung Diyos ng kasaganaan, Diyos ng ulan. So gusto nila magkaroon ng saganang ani. So yung mga Israelita, hindi naman nila gustong, just worship Baal for the sake of worshiping Baal. Actually, ang gusto nila, mga makamundong bagay, no? Magkaroon ng kasaganaan. Naghihirap sila. Baka hindi umuubra si Yahweh, hindi gumagana. Samba tayo kay Baal. Kaya, sabi dito, you adulterous people, meron kayong husband, si God, tapos you will prostitute yourself, sasamba kayo kay Baal. Now, siguro iniisip ng iba ngayon, ay wala naman tayo sinasambang Baal na ngayon eh. Kasi sa panahon ni James, hindi na uso si Baal eh. Pero ang sinasabi rito ni James, alam nyo, pag minahal mo yung mga material wealth, para ka na rin sumamba kay Baal. Again, kaya yung mga Israelita, kaya sumasamba kay Baal because of, benefits. Inisip nila, oy, tagutom ngayon, or kulang tayo sa saganang ani, let's worship Baal, baka i-bless tayo, no? Magkaroon tayo ng masaganang ani. So, sabi ni James dito, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Hindi pwedeng mahalin mo yung mga makamundong bagay, yung kasaganaan, pwedeng wala ka ng Baal na sinasamba, pero you're being friends with the world. Priority mo yung mga material na bagay, you're becoming an enemy of God. Now, pag sinabi natin God requires purity for intimacy, ang gusto ng Diyos, loyal ka lang sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, faithful ka lang sa Kanya. Hindi mo dudumihan yung sarili mo ng mga makamundong bagay. Itong mga tao na ito, nauuwi pa nga sa patayan eh. Kaya sinasabi dito, wash your hands eh. Pag tinignan niyo po rito, verse 2, you desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Makikita niyo po rito na yung mga sinulatan ni James, talagang gumagawa ng siguro krimen or samot-saring kasalanan just to have wealth. So sabi dito, friendship with the world means enmity against God. Kung gusto mong magkaroon ng intimacy with God, you have to live a pure life. You have to live a life of holiness. Hindi ka pwedeng adulterous na you're loyal to God, you're having a relationship with God, and at the same time you're having an affair with the world. So sabi dito, therefore anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. If you're an enemy of God, you cannot have intimacy with God. Kaya po, point number 3 natin, God loves holiness. Gusto ng Diyos purity, kabanalan, and hates double-mindedness. Bakit double-minded? Kasi nga po yung issue dito, yung mga Christians ng mga panahon nito, they love the Lord, they also love the world. Double-minded, dalawa isip, dalawa ginodiyos. Wala na nga si Baal, pero yung mundo, pwede mong maging Diyos. Kaya sabi sa mga talata natin, wash your hands, you sinners, purify your hearts. Dapat yung puso mo malinis sa harapan ng Diyos. You double-minded. Hindi pwedeng mahal mo si Lord, mahal mo si world. So God loves holiness and hates double-mindedness.
Kaya ang application po natin ngayon, number 1, seek holiness. Observe wholeness. Pag sinabi po nating holiness, may kinalaman po yan sa wholeness, kabuuan. Alam niyo po, when you offer yourself to God in a relationship, buo yan. Hindi pwedeng 90% kay Lord, 10% sa mundo, 10% kay Baal, no? When you offer yourself to God, kapag inobserbahan mo yung when you value, when you pursue holiness, when you seek holiness, buo yan 100%. Kaya nga, seek wholeness, observe wholeness. Ang concept po kasi ng holiness, set apart. Yung mga items, mga sagradong mga bagay sa templo, may kutsilyo dyan, ginagamit na pangkatay bilang, ginagamit sa templo. Kapag yan, sacred or holy, set apart for the Lord lang yan. 100% yung completely, para lang yan talaga sa Panginoon. Hindi mo pwedeng gamitin yung kutsilyo na yun, panghiwa ng kamatis, panluto sa bahay, mga tad-tad ng bawang, no, panghiwa ng karne. Kapag yan ginamit sa templo, tinuturing yang holy, banal, set apart. Ganun din po sa atin, no? Kapag, when we seek holiness, we offer our entire selves to God, fully to God, 100%, completely. Kaya po pag sinabing seek holiness, it means buong-buo binibigay mo yung sarili mo sa Diyos. Hindi ka nagbibigay ng parte ng sarili mo sa mundo. Or hindi mo binibigay yung sarili mo, nagiging kasangkapan ng kasamaan. Pangalawa po, safeguard intimacy. Avoid adultery. Safeguard intimacy. Ingatan po natin intimacy with God. Sa buhay ng mag-asawa, ganun din, no? If you value your intimacy, you will safeguard. Iingatan mo yung relasyon na yan. You will avoid adultery. Hindi ka pupunta sa hotel na kasama mo yung isang tao na hindi mo asawa. Tapos, you will do other things. You will avoid adultery kasi that's a threat to intimacy. Ganun din po dito sa mga talatang ito, mga kapatid. Yung friendship with the world, it means enmity. Enmity against God. Sinasabi po rito, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Hindi mo pwedeng mahalin si Lord, hindi mo pwedeng mahalin si world ng sabay. Kapag minahal mo daw yung mundo, you're becoming an adulterous person. So gusto mo ng intimacy with the Lord, loyalty, si Lord lang. And then you're giving yourself fully to God. Kung paano natin sinisafeguard yung ating intimacy with our spouse, ganun din natin iniingatan yung relasyon natin sa ating Panginoon. And number 3, submit to the Lord, reject the world. Ang relasyon po natin sa Diyos, it's all about submission. Nagpapasakop ka. Kung paanong asawa nagpapasakop sa husband, yung wife nagpapasakop sa husband, ganun din po yung church nagpapasakop sa Panginoon. So, submit to the Lord. Siya lang talaga, loyal tayo sa Kanya, and we value intimacy with Him. Anong ginagawa natin? We reject the world. Yung world dito, hindi naman to hindi mo na mamahalin yung bansa natin, hindi mo na mamahalin yung trabaho natin, hindi naman ganun yung tinutukoy dito eh. Ang tinutukoy dito, pagiging makamundo. Hindi ka pwedeng sumasamba sa Panginoon, loyal sa Kanya, you're enjoying intimacy with God, at the same time, you're loving the world, or you're becoming worldly, nagiging makamundo. Yung pagiging makamundo po, ito yung ang tingin mo sa mga material na bagay, talagang nagiging ganid ka na, yun yung focus mo sa buhay, nakakalimutan mo na si Lord. Yung pagiging makamundo, ito yung lasting after material wealth, na halos di ka na makatulog just because of you're preoccupied with wealth, na pag nawala yung yaman mo, gumuguho na yung mundo mo. The wealth and worldly things are not our priority. Ang priority natin, intimacy with the Lord. So, submit to the Lord, reject the world. Ang ganda po ng talata na ito. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Hindi pwedeng sabay. You have to submit to one. And para sa atin po, we submit to the Lord. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of holiness and cultivating intimacy with God? Anong importansya ng pamumuhay ng may purity, may kabanalan sa pagde-develop ng intimacy with God?
So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin. Father, please purify my heart and thoughts. Forgive me for the evil things I've said and done. Cleanse me and make me holy. I pray that you rebuke me whenever I'm stubborn, proud, or self-righteous. Open my mind, heart, and ears so that I may hear your voice. Let me have an intimate and deep relationship with you. I pray not only for myself but for my whole family. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa partner natin dito sa devotion natin na ito, si Brother Nap. Hello po sa iyo kapatid, pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.